Sa gitna ng mahabang kasaysayan ng sangkatauhan, kakaunti ang hidwaang kasing tambalang ng alitan ng mga Hudyo at mga Arabo. Mula pa sa mga pahina ng Lumang Tipan, itinala na ng Biblia ang mga pinagmulan ng sigalot na ito at kasabay nito'y ibinukas din ang pintuan tungo sa pagkakasundo. Ang kwento'y nagsisimula sa pamilya ni Abraham, isang patriarkang iginagalang ng Hudaismo, Kristyanismo at Islam. Sa Genesis 16, binanggit na dahil sa kawalan ng anak ni Sarah, pinayuhan niya si Abraham na sipingan si Hagar. Isinilang si Ismael na sa Genesis 16:11 hanggang 12 ay ipinropesya ng anghel. Siya'y magiging mailap na tao. Ang kanyang kamay ay laban sa bawat isa at ang kamay ng bawat isa ay laban sa kanya. At siya'y tatahan sa harap ng lahat ng kanyang mga kapatid. Dito pa lang, nakintal na ang larawan ng pusong palaban at malayang espiritu. Magandang paalala na hindi sumpa kundi katangi ang pwedeng iangkop sa kabutihan kung gagabayan ng Diyos. Makalipas ang ilang taon, kinasihan ng Panginoon si Sarah na magdalang tao at isilang si Isaac. Genesis 21. Si Isaac ang anak ng pangako na magpapasa ng tipan. Nang tumiwalag si Ismael at Hagar, dininig pa rin sila ng Diyos sa ilang, "Huwag kang matakot," sapagkat dininig ng Diyos ang tinig ng binata. Genesis 21:17. Dito makikita na walang itinatakwil ang may kapal. Kapwa Ismael at Isaac ay binigyan ng natatanging papel. Mula kay Ismael nagmula ang 12 prinsipe na tinuturing na ugat ng maraming tribong Arabo. Genesis 25:12 hanggang 16. Mula kay Isaac naman isinilang sina Esau at Jacob na tumanggap ng pangalan na Israel. Pinagmulan ng 12 lipi ng mga Hudyo, 2 angkan, iisang ugat, subalit kapwa taglay ang pangako ng pagpapala. Habang lumalawak ang mga lipi, sumandig sila sa magkakaibang kultura, wika at pananampalataya. Gayunman, hindi itinadhanang magmistulang walang hanggang giyera ang kanilang ugnayan. Sa Isayas 19:24 hanggang 25, ipinahayag, "Sa araw na yaon, ang Israel ay magiging ikatlo, kasama ng Ehipto at Assyria, pagpapala sa gitna ng lupa. Pagpalain nawa ang Ehipto na aking bayan, ang Assyria na gawa ng aking mga kamay, at ang Israel na aking mana." Ibig sabihin, posible pala na ang dating magkakalaban ay sama-samang tawaging bayan ng Diyos. Sa halip na galit, may panawagan sa pagkakapit-bisig. Hudyat ito na anumang pader ng lahi ay maaaring buwagin ng pag-ibig at grasya. Sa tuwing sisiklab ang sigalot sa gitnang silangan, headline ang luha ang bata, wasak na bahay at nagugulong pamilya. Ngunit saksi rin tayo sa katotohanan na kahit sa gitna ng unos, may inilalatag na solusyon ang kasulatan. Kung maaari, hanggat nasa inyong kapangyarihan, mamuhay kayo ng mapayapa sa lahat ng tao. Roma 12:18. Mabisang paalala ito, lalo na sa digital age kung saan mabilis pumailan lang ang maling balita. Ang hamon ay piliing maging ilaw ng sanlibutan. Mateo 5:14. At asin ng lupa, hindi apoy ng pagkapuot. Mahalagang tandaan ang espiritual na dimensyon ng giyera. Ang ating pakikipaglaban ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pinuno ng kadiliman. Efeso 6:12. Kaya't kung nais natin ang pangmatagalang lunas, kailangan ng pagbabago sa puso, hindi lang sa politika. Dito pumapasok ang awit 46, 9-10. Pinapatid niya ang mga sibat. Kilalanin ninyo na ako ang Diyos. Kapag inuna natin ang pagkilala sa Kanya, nagiging malinaw na sandata ng pag-ibig ang tunay na mabisang pangontra sa bala at bomba. Sa kasaysayan may mga ehemplong nagpapaalab ng pag-asa. Isang mangingisdang Hudyo, si Pedro, ang nakaranas ng pagbabago ng maunawaan niyang ang Diyos ay hindi nagtatangi. Mga Gawa 10:34-35.
Naging susi siya sa paglapit ng mga hentil sa ebanghelyo, kung gayoy may paradigm shift mula eksklusibo patungong inklusibo. Sa kwento ni Jose, Genesis 45, 5-7, sinaksihan natin kung paanong ang pagtaksil ng mga kapatid ay naging daan ng kaligtasan, larawan ng kapatawarang humahantong sa pambihirang pagkakasundo. Bakit hindi natin ito magaya ngayon? Tuwing may sumasabog na kanyon sa Gaza o raketa sa Galilea, damhin natin ang paanyaya ng awit 122. 6. Manalangin kayo para sa kapayapaan ng Jerusalem. Hindi lang Jerusalem, pati Riyadh, Amman, Beirut at maging Maynila. Ang panalangin ay parang simbuyo ng hangin. Hindi nakikita, ngunit kayang pumawi ng apoy ng galit. Idagdag pa ang Galasya 3:28, wala ng Hudyo o Griego, sapagkat kay Kristo, kayong lahat ay iisa. Sa bawat share o comment sa social media, pwede nating pagpasyahan kung magiging binhi tayo ng kapayapaan o gatong ng hidwaan. Mapalad ang mga gumagawa ng kapayapaan sapagkat sila'y tatawaging mga anak ng Diyos. Mateo 5:9. Kung ilaw na nga tayo, magningning tayong parang ilaw sa pagitan ng mga guho. Kung asin tayo, magdagdag tayo ng lasa ng kabutihan sa mundong lasang pulbura. Sa pahayag 7:10, nasulyapan ni Juan ang napakaraming tao mula sa lahat ng bansa. Walang baril, walang pader, magkakasamang sumasamba sa harap ng kordero. Larawan ito ng hinaharap kung saan natalo na ang galit, nanalo na ang pag-ibig. Reality check. Hindi madaling lunurin ang sugat na hinubog ng milenyo. Ngunit may krus na sumisigaw ng pag-asa. Habang nakapako si Jesus, nanalangin siya, "Ama, patawarin mo sila." Lucas 20:3-34. Ipinakita niyang ang pagpapatawad ay hindi kahinaan kundi sandatang makadiyos. Sa Ezekiel 36, nangakong bibigyan tayo ng bagong puso at bagong espiritu, pusong laman kapalit ng pusong bato. Kung kaya, bawat Hudyo, Arabo at Pilipino ay pwedeng magbago, pwedeng umibig, pwedeng yumakap sa kapayapaan. Tungo sa praktikal, tanungin ang sarili, paanong ako, isang karaniwang Pilipino, makapagdudulot ng pagbabago? Magsimula sa tahanan. Lutasin ang tampuhan ng may diwa ng ebanghelyo. Sa opisina, iangat ang katrabahong iba ang relihiyon. Sa social media, maging mapanuri, mag-fact check at ipasa ang impormasyon ng may paggalang. Laging maging handa na ipagtanggol ng may kaamuan at paggalang ang pag-asa na nasa inyo. 1 Pedro 3:5. Hindi palaban, kundi mapagpakumbaba, hindi mapanlait, kundi mapag-aruga. May dahilan kung bakit sinabi sa Genesis 12, 3 na kay Abraham pagpapalain, ang lahat ng angkan sa lupa. Hindi lang Israel, hindi lang Arabo, kundi pati ikaw at ako. Kung gayon, ang biyaya ay may kasamang tungkuling ibahagi ito sa pamamagitan ng donasyon, voluntaryong serbisyo o simpleng pakikiramay. Sa digital na panahon, pwedeng maging makapangyarihan ang isang talumpati, tula o vlog na nagpapalaganap ng pag-asa. Iyon ang pagiging ilaw at asin sa konkretong paraan. Sa 1 Juan 4:18, walang takot sa pag-ibig. Ang ganap na pag-ibig ay nagpapalayas ng takot. Kung takot ang nagpapasabog ng digmaan, pag-ibig ang magpapatahimik sa mga kanyon. Habang dumadaloy ang takot na parang ilog ng usok, iniaalok ng Biblia ang ilog ng buhay na nagmula sa trono ng Diyos. Pahayag 22. Ito ang panawagang inumin natin ang tubig ng kapayapaan at ibahagi ito sa uhaw na mundo. Sa Habakuk 2:14, sinabing mapupuno ng kaalaman ng kaluwalhatian ng Panginoon ang lupa. Isang guarantee, darating ang araw na ang headline sa buong mundo ay hindi na digmaan, kundi pagkakaisa. Kaya sa Jeremias 20:11, pinaalalahanan tayo ng planong hindi para sa kasamaan kundi para sa ikabubuti.
ang pag-asa ay hindi ilusyon. Ito'y pangakong nakasil ng dugo ni Kristo at sinelyohan ng Espiritu Santo. Sa puntong ito, kaibigang Pilipino, ipikit mo sandali ang iyong mga mata at tahimik na manalangin. Ama naming mapagmahal, gawin mo po kaming tagapagdala ng kapayapaan. Linisin mo ang aming puso sa anumang pagkiling at turuan mo kaming magmahal gaya ng iyong pagmamahal. Sa bawat pagkakataong i-like o i-share mo ang video na ito, isipin na maaari kang maging susi upang may maugatan na pag-asa sa puso ng isang nalulumbay sa digmaan. Ang iyong simpleng pag-click ay maaaring maging pintuan ng makalangit na pagbabago. At kung may nagtatanong pa rin, bakit lagi na lang may digmaan? Maaari mong ipaalala ang Kawikaan 3:5-6. Magtiwala ka sa Panginoon ng buong puso at itutuwid niya ang iyong mga landas. Ikwento mong may susunod pang mga kabanata. Sasaliksikin natin ang mga propesya ni Daniel, Zacarias, at pati ang mga salita ni Jesus tungkol sa huling panahon. Sama-sama nating titingnan kung paano maikokonekta ang sinaunang kasaysayan sa modernong himagsikan at kung paanong ang isang ordinaryong tao'y pwedeng maging ekstraordinaryong tagapamayapa. Hindi magtatagal, maririnig natin sa mga lansangan ang buntong hininga ng mga batang uhaw sa katahimikan at ang pag-iyak ng mga inang nag-aasam ng panibagong umaga. Sa bawat hibla ng kanilang tinig ay naroon ang paanyaya. Kumilos tayo, hindi bilang tagapanood, kundi bilang saksi at tagapaghatid ng liwanag. Habang binibigkas natin ang salitang, pag-ibig ang mananaig, gawin nating panatang personal ang maging tulay ng pagkakasundo. Magsimula tayo sa pinakamaliit. Pakikinig ng may paggalang, pagbibigay daan sa trapiko ng ideya, pakikilahok sa dialogo ng walang yabang. Kapag sinimulan natin sa tahanan ang kapayapaan, tutulo ito sa komunidad, lalawak sa lungsod, at posibleng umabot hanggang Jerusalem at Gaza. Sa pagpapatuloy ng seryeng ito, lalaliman pa natin ang usapan, pagbibigkis ng lumang hula at makabagong realidad, paghimay ng ugat ng teritoryo at teolohiya, at paghahanap ng praktikal na hakbang para sa mga kabataan, lider simbahan at tagapagturo. Ngunit bago tayo pumalaot sa susunod na kabanata, baunin muna natin ang katiyakang nasa Filipos 4:7. Ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang unawain ng isipan ay mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip kay Kristo Jesus. Huminga tayong malalim, yumakap sa pag-asa, at maniwalang ang digmaan ay may hangganan. Ngunit ang pag-ibig ng Diyos ay walang katapusan habang pinagpapatuloy natin ang paglalakbay sa kasaysayan at propesya. Higit nating nakikita kung paanong dahan-dahang hinuhubog ng may kapal ang kapalaran ng dalawang sambayanang magkakapatid, ang lahi ni Ismael at ang lahi ni Isaac. Sa pagdaan ng mga siglo, paulit-ulit na sumiklab ang tunggalian. Subalit tuwing titiklop ang aklat ng bawat panahon, ay laging nananatili ang walang kamatayang panawagan ng Diyos tungo sa kapayapaan. Sa pagkakataong ito, tutuon tayo sa mga propetikong larawan mula sa mga aklat ni Daniel, Zacarias at Ezekiel, gayon din sa mga pahiwatig ni Jesus hinggil sa darating na kapanahunan, upang maunawaan kung paanong ang hidwaang Hudyo-Arabo ay hindi lamang likha ng mga sandata, kundi ng masalimuot na ugnayan ng pananampalataya, lupain at pangakong espiritual. Sa kalagitnaan ng lahat ng ito, patuloy nating susuriin kung paano tayo, bilang mga modernong tagasunod ni Kristo, maaaring maging buhay na tulay ng pagkakasundo. Nang unang dumating ang mga Hebreo sa lupang pangako matapos ang paglalakbay sa ilang, ang resulta ay mahigpit na depensa ng mga hanggahan laban sa mga kalapit na bansa. Gayunman, sa Deuteronomio 10:29 ay malinaw ang utos. Ibigin ninyo ang taga-ibang bayan, sapagkat naging taga-ibang bayan din kayo sa Ehipto. Dito pa lamang ay itinanim na ng Diyos ang binhi ng malasakit sa mga dayuhan, isang paalalang may kinalaman hindi lamang sa personal na pakikitungo, kundi pati na sa pambansang patakaran ng Israel sa hinaharap.
Kapag ang isang sambayanan ay inutusan mismong mahalin ang dating kaaway, malinaw na ang totoong kaaway ay galit at takot, hindi ang ibang lahi. Habang patuloy na nililinang ng mga propetang Hudyo ang mensaheng ito, paulit-ulit silang bumaling sa larawan ng isang Mesyas na magdadala ng katarungan para sa lahat ng bansa, hindi lamang sa kanilang sariling tribo. Sa Daniel 9, mababasa ang tanyag na propesya ng 70 linggo. Sa masusing pag-aaral ng mga tagapaliwanag, makikita rito ang mahiwagang timetable kung kailan darating ang pinahiran upang ipanumbalik ang katuwiran at itatakda ang wakas ng kasalanan. Mahalaga ito sa ating konteksto sapagkat inilalarawan nito ang plano ng Diyos na tuparin ang kanyang pangako kay Abraham na pagpalain ang lahat ng lahi sa pamamagitan ng binhi niya. Sa talinghaga ng 70 linggo, hindi binanggit kung Hudyo o Hentil lamang ang makikinabang. Sa halip, nakatuon ang liwanag sa isang Mesyas na nakayakap sa buong mundo, kabilang ang mga Arabo at lahat ng tao. Kaya't tuwing nasilayan ng sinaunang Israel ang mga sandaling kapayapaan, ito'y parang bulong ng propesyang nagsasabing, darating ang ganap na kapayapaan, manatili kayong tapat. Samantala, sa Zacarias 9:10 ng umaga, maririnig natin, kanyang lilipulin ang karo sa Efraim at ang kabayo sa Jerusalem, at ang busog na pangdigmay lilipulin, at siya'y mangangaral ng kapayapaan sa mga bansa. Mapapansin na ang misyon ng hari ng kapayapaan ay may saklaw hanggang hanggahan ng mga bansa, kasama ang mga lupain ng Ishmael. Sa gitna ng paulit-ulit na digmaan, ang pangakong ito'y parang bituing hindi namamatay. Dahil dito, tradisyonal na inaasam ng mga Hudyo ang panahon ng mesyanikong kapayapaan, samantalang sa Islam, inaabangan ng marami ang pagdating ni Mahdi at muling pagbabalik ni Isa, Jesus, upang ipanumbalik ang hustisya. Kapansin-pansing nagtutugma ang pananabik ng dalawang panig para sa isang banal na katiyakan, isang puwang na maaring maging tulay ng pag-uusap, hindi tanikala ng alitan. Lumipat tayo sa Ezekiel 37 na naglalarawan ng tuyong kalansay na muling binuhay ng Espiritu. Ito'y madalas iugnay sa pagbabalik ng Israel bilang isang bansa, lalo na noong 1948. Subalit hindi roon nagtatapos ang bisyon. Sa sumunod na kabanata, Ezekiel 38 hanggang 39, tampok ni Gog at Magog, isang dambuhalang koalisyong lulusob sa lupain ng Israel. Bagamat maraming iskolar ang nagtatalo kung sino at saan ang representasyon ng mga bayang ito, malinaw na sa huli, si Yahweh mismo ang dudurog sa mga hukbong mapanira. Hindi ito tagumpay ng bomba, kundi ng banal na interbensyon. Iginuguhit dito ang katotohanan na walang sinumang puwersang militar, Hudyo man o Arabo, ang maaring magtagumpay kung hindi kalooban ng Diyos. Kapag naunawaan natin ito, mauunawaan din natin kung bakit mahalaga ang mas malalim na panalangin kaysa mas malawak na arsenal. Sa Gawa 15:14 hanggang 17, binanggit ni Santiago na dumadalaw ang Diyos upang kunin sa mga hentil ang isang bayan para sa kanyang pangalan. At idinugtong ang sipi mula kay Amos na nagsasabing, itatayo muli ang bagong tolda ni David upang hanapin ng lahat ng bansa ang Panginoon. Makikita rito na kabilang sa plano ang mga bansa mula sa Arabia at ibang rehiyon. Kapag lumalaganap ang ebanghelyo sa mga Arabo na madalas itinuring na kalaban, nakikita nating natutupad ang panawagan sa Amos, pagbubuklod ng dating magkakabangga. Sa kasalukuyang panahon, dumarami ang kilusang nagsasama ng mga Kristiyanong Hudyo at mga Kristiyanong Arabo sa iisang pagtitipon ng pagsamba. Bagamat maliit pa, ito'y malinaw na patotoo na kayang lampasan ng pag-ibig ni Kristo ang makasaysayang pader. Pagdating kay Jesus, lumitaw ng malinaw ang universal na mensahe. Isang halimbawa, ang kwento ng Samaritana sa Juan 4. Isang Hudyo si Jesus at itinuturing na dayuhan ang mga Samaritano, subalit sinadya niyang makipag-usap sa babaeng ito.
Inialok niya ang tubig na nagbibigay buhay. Hindi lang sa bayan niya, kundi maging sa hindi ka nais-nais na kapitbayan. Sa Mateo 24 at Marcos 13, nang ipaliwanag ni Jesus ang mga tanda ng wakas. Binanggit niya ang mga digmaan at balita ng digmaan. Ngunit agad niya ring idiniin, huwag kayong mabagabag. Ang pahiwatig, totoong may mangguguhong imperyo, subalit hindi iyon ang katapusan. Ang katapusan ay ang paglaganap ng magandang balita hanggang sa wakas ng daigdig. Sa madaling salita, ginagamit ng Diyos kahit ang kaguluhan upang ipasikat ang liwanag ng Ebanghelyo. Sa makabagong panahon, nakaharap tayo sa masalimuot na kalagayan, pagtatalo sa lupain, banal na puok, karapatang pantao, at pandaigdigang politika. Subalit hindi kumukupas ang mga pahayag ng kasulatan. Sa Lucas 21:24, hinulaan ni Jesus na yuyurakan ng mga hentil ang Jerusalem hanggang sa maganap ang mga takdang panahon. Makailang ulit nang nagpalit kamay ang lungsod mula sa Romano, Arabo, Crusader, Ottoman hanggang British bago muling natatag ang modernong Israel. Para sa marami, patunay ito na totoo ang salita ng Diyos. Para sa iba, tila patibong na nagbibigay tigas ng puso. Anuman ang pananaw, hindi maikakaila. Umikot ang kasaysayan ayon sa sinabing mangyayari. Sa ating personal na antas, paano natin gagamitin ang kaalamang ito? Una, tanggapin nating ang digmaan ay sintomas, hindi pangunahing ugat. Sinabi ni Santiago 4:1-2, saan nanggagaling ang inyong mga labanan? Hindi ba't sa inyong masasamang nasa na nasa loob ninyo? Ang ugat ay inggit, takot, at pagnanasa. Kung gayon, kailangang solusyonan muna ang loob. Kung ang bawat puso ay puno ng kapuotan, palalain lamang ng karagdagang armas ang sugat. Subalit kung pinuno ng kapayapaan ang ating puso, pwede tayong magpakalat ng kultura ng dialogo. Isang himig ng pag-asa na makahapang aalis ng kulog ng galit. Ikalawa, ipaunawa natin sa kabataan na sila ang bagong kabanata ng kasaysayan. Kung madalas magmukhang paulit-ulit ang alitan, baka dahil ginagaya natin ang taktika ng nakaraan. Kaya't mahalaga ang edukasyon hinggil sa pagkakatulad. Parehong dumadalangin sina Hudyo at Arabo sa iisang Diyos na may tradisyon ng awa at katarungan. Sa pamamagitan ng mga aklat, dula, pelikula at vlogs, maipakikita natin ang kwento ng magkakaibigang Hudyo at Arabo na nagtutulungan kahit sila'y nasa gitna ng gulo, tulad ng mga doktor na magkasamang nagliligtas ng buhay sa ospital ng Hadassah sa Jerusalem o mga organisasyong naghahatid ng pagkain sa Gaza, patunay na hindi hadlang ang lahi upang magmahal. Ikatlo, palawakin natin ang kontribusyon ng simbahan bilang neutral ground. Sa Efeso 2:14-16, pinaliwag na sa pamamagitan ng krus, winasak ni Kristo ang pader ng alitan upang likhain ang isang bagong tao. Kung gayon, bawat kapilya, moske at sinagoga ay maaaring maging tipanan ng dialogo. May mga kilusan ngayon tulad ng Musalaha sa Israel-Palestine na nagdaraos ng wilderness retreats kung saan magkakasamang naglalakad sa disyerto. Ang mga kabataang Hudyo at Arabo nagbibigayan ng pagtanaw sa sakit at pag-asa. Sa mga ganitong simpleng pagkikita, nasisirang dahan-dahan ang mababangis na stereotype. Pwede nating tularan sa sariling barangay, mag-organisa ng lakbay diwa kung saan nagkukwentuhan ang magkakaibang tribo at pinapakinggan ang pinanggagalingan ng bawat isa nang walang bulyawan. Ika-4, alalahanin nating may kalakasan sa panalangin at pag-aayuno para sa kapayapaan. Sa 2 Kronika 7:14, nangakong pagagalingin ko ang inyong lupain kapag ang bayan ay magpakumbaba at manalangin. Kung naniniwala tayong tangundabang tanging Diyos, ang tunay na dakilang hukom, ipagpaubaya natin sa Kanya ang ganti at patawad, gaya ng Roma 12:11. Akin ang paghihiganti, sabi ng Panginoon.
Hindi ito nangangahulugang wala tayong bahagi. Sa halip, pinapawi nito ang apoy ng paghihiganti upang bigyan tayo ng puwang na magmahal ng wagas. Kapag sinabayaan ng gawa ang panalangin, tulad ng pagtulong sa mga batang refugee o pag-sponsor ng interfaith scholarships, nagiging larawang buhay ang ating dalangin. Ikalima, tiyaking may pagkakapantay-pantay ang ating paninindigan. Sa paghihimay ng balita, bantayan natin ang pagkiling. Ipinapaalala ng Kawikaan 17, siyang nagpapawalang sala sa masama at siyang humahatol sa matuwid ay kapwa kasuklam-suklam sa Panginoon. Kung kakampi lang tayo sa isa dahil kaibigan natin, nilalabag natin ang pamantayan ng Diyos. Kaya't kapag nagbabahagi tayo ng artikulo o video, sikaping balanse, mapanuri at mapagkumbaba. Kung magkokomento tayo online, maging mabagal sa galit, Santiago 1:19, at puno ng kagandahang loob, Efeso 4:32. Sa ganitong paraan, bumubuo tayo ng digital na bakod laban sa propaganda ng puot. Sa susunod na bahagi ng malaking salaysay, malilito tayo minsan sa dami ng paksang teritoryo. Ang Golan, West Bank, Sinai, pati tanong sa karapatang bumalik ng mga refugee. Ngunit bago tayo malunod sa politika, balik tanawin natin ang Genesis 33 kung saan nagkita sina Esau at Jacob matapos ang taon ng alitan. Imbes na espada, yakap at luha ang kanilang naging sandata. Dahil dito, nakahinga ang lupain at ang kanilang mga anak. Larawan ito ng posibleng hinaharap kung papairalin natin ang biyaya. Hindi ibig sabihing mawawala bigla ang pagtatalo sa lupa, ngunit nagpapahiwatig na may hagdang paakyat na tinatahak ng sangkatauhan kung saan ang bawat hakbang ay gawa ng kapatawaran at unti-unting pag-unawa. Sa ating panahon, lumitaw ang himnong Hinehma Tov Umanaim, Shevet Achim Gam Yachad, kay ganda kapag nagkakasamang magkakapatid. Kinakanta ito ng ilang youth choir na kinabibilangan ng mga Hudyo, Muslim at Kristiyano. Sa tuwing umaalingaw-ngaw ang awit, parang naririnig natin ang awit 133 na nagpapahayag ng langis ng kapatiran na bumababa mula sa ulo ni Aaron hanggang sa laylayan ng kanyang damit, simbolong tumatagos mula sa pinuno hanggang sa taong bayan. Kapag lumulundag ang tinig ng kabataan, nababasag ang matigas na tunog ng sirena ng digmaan. Kaya't hamon sa atin na palakasin ang mga himig na tulad nito, ipakalat sa TikTok, Spotify at bawat eskinita ng internet. Pagdating sa hinaharap, may kontrobersyal na tanong. Kailan natin mararanasan ang bagong langit at bagong lupa na binanggit sa pahayag 21? Hindi ibinigay ng Biblia ang eksaktong petsa, ngunit tiniyak ni Jesus sa Mateo 24. Lilipulin ang langit at lupa, ngunit ang aking mga salita ay hindi lilipas. Ibig sabihin, habang hindi pa natin nakikitang ganap na nagwawagi ang kapayapaan, maaari na nating sangguniing gabay ang salita upang itaguyod ang kalinawan sa magulong panahon. Kung susundin natin ito, makakabuo tayo ng micro-Eden sa ating pamilya at komunidad, mga munting sulok na nagniningning sa kadiliman. Kung ikaw ay guro, maaaring isama sa aralin ang kwento ng Hudyo at Arabo na magkaibigan, tulad ni Yitzhak Rabin at Hussein ibn Talal na naghandog ng kapayapaan noong dekada 90 o ng magkasamang pulis na Israeli at Palestino na nagligtas sa mga sibilyan sa Jaffa. Kung ikaw ay negosyante, pwede kang sumuporta sa mga produktong gawa sa magkasanib na kooperatiba ng mga kababaihang Hudyo at Arabo. Pinatutunayan na ang kita at kapayapaan ay hindi magkaaway. Kung ikaw ay artista, iguhit mo ang isang canvas na nagpapakita ng Jerusalem na yakap-yakap ang Mecca, isang larawang magpapakurot sa puso sapagkat nagmumungkahi ng imposibleng pagkakasundo na posibleng maging posible sa mga mata ng bata. Habang patuloy tayong lumalapit sa katapusan ng ikalawang bahagi, sariwain natin ang Habakuk 3:2. Sa gitna ng mga taon, gawin mo itong buhay. Tila ba ito ang hiyaw ng bawat tarangkahan ng Gaza, Jerusalem, Riyadh
at Davao. Panginoon, sa gitna ng aming sigalot, buhayin mo ang iyong gawa. Kapag binigkas natin ito, inaanyayahan natin ang Diyos na pumasok sa gitna ng barikada at gawing hardin ang tambakan ng bala. Sa huli, babalik tayo sa pangako kay Ismael sa Genesis 17:20. Aking gagawin siyang isang malaking bansa. At sa pangako kay Isaac sa Genesis 26:4, sa iyong binhi pagpapalain ang lahat ng bansa. Dalawang pangako, iisang Diyos, iisang layunin, pagpapala hindi sumpa. Kung mayroon mang pinakamahalagang dapat isapuso, ito ang sinabi ni Apostol Pablo sa Roma 11:22, sapagkat silang lahat ay ikinulong ng Diyos sa pagsuway upang kanyang maipakita sa lahat ang awa. Kung gayon, ang digmaan ay hindi huling kabanata sapagkat naglalaan pa rin ang Diyos ng puwang para sa dakilang eksena ng awa. Sa ating hamak na pamumuhay, mahalagang pagnilayan ito bawat araw. Bago tayo matulog, itanong natin, sa anong maliit na paraan ko inihasik ang binhi ng pagkakasundo ngayon? At kinabukasan, bukas palad na sagutin yon sa pamamagitan ng gawa. Isang mensaheng mapayapa, isang kamay na nakikipagbati, isang panalangin para sa karibal. Kaya bago natin buksan ang part 3, ipagkatiwala natin sa Diyos ang bawat tauhan ng kasaysayan, mula kay Ismael hanggang kay Benjamin Netanyahu, mula kay Isaac hanggang kay Mahmoud Abbas, pati na ang libo-libong batang tumatawa at umiiyak sa magkabilang panig ng pader. Ialay nating lahat sa nag-iisang manlilikha na naglagay ng mga bituin sa langit at tulang nakaukit sa ating mga puso. Sa gayon, magiging handa tayong tumuloy sa mas masusing pagtalakay sa susunod na yugto, kung paanong ang tukso ng paghihiganti at ang biyaya ng kapatawaran ay patuloy na naglalaban sa entablado ng lupaing banal, at kung paano tayo mismo ang maaaring pumili ng panig, hindi ng lahi kundi ng kaharian ng liwanag. Sa ngayon, magpahinga tayong may kapanatagan ng Filipos 1:6. Tinitiyak ko na siyang nagpasimula ng mabuting gawa sa inyo, ay tatapusin niya ito hanggang sa araw ni Kristo Jesus. Kung sinimulan na ng Diyos ang daan patungong kapayapaan, hindi niya ito iiwan sa kalagitnaan. At tayo, Hudyo, Arabo, Pilipino, ay inaanyayahang tumahak sa landas na iyon, tanga ng pag-asa at lakas ng loob na balang araw. Sa gitna ng desyerto ng kasaysayan, mamumulaklak ang bulaklak ng tunay na pagkakapatiran. Patuloy tayong mag-usisa, manalangin at kumilos, sapagkat ang kwento ay hindi pa tapos at ang susunod na kabanata ay maaaring simulan sa isang maliit na kabutihang gagawin mo ngayon sa pagpapatuloy ng ating malalim na paglalakbay sa kwento ng kapayapaan at hidwaan sa pagitan ng mga lahi ni Ismael at Isaac. Palalimin pa natin ang pag-unawa sa mga ugat ng kasalukuyang sigalot at kung paanong ang walang maliw na mensahe ng Biblia ay nagbubukas ng pintuan tungo sa paghilom sa ibabaw ng mga wasak na pader ng Gaza at sa lilim ng pader ng panaghoy sa Jerusalem. Maririnig pa rin ang mga salitang matagal nang binigkas. Ibubuhos ko ang aking espiritu sa lahat ng tao. Joel 2:28. Ibig sabihin, kahit na anong kapal ng usok ng digmaan, may simoy ng espiritu na handang umihip at magbigay ng buhay. Ito ang dahilan kung bakit, sa kabila ng paulit-ulit na bomba, patuloy pa ring tumutubo ang mga tanim sa kaparangan at bakit, sa kabila ng luha, may mga batang Hudyo at Arabo na sabay na naglalaro sa mga eskinita. Ang mismong kabalintunaan na ito ang nagpapatunay na mas malakas ang sigaw ng pag-asa kaysa alinmang kanyon. Kung babalikan natin ang mahabang kasaysayan, mapapansin na sa tuwing magsisimula ang bagong yugto ng alitan, laging may kasabay na tawag sa panibagong simula ng pagkakasundo. Mula sa pag-akyat ni Propeta Elias sa bundok Carmel laban sa mga propeta ni Baal hanggang sa panawagan ni Propeta Muhammad ng Ummah bilang isang komunidad na nakasandig sa awa ng Diyos. Tumutunog ang pagkakatulad kaysa sa pagkakaiba. Sa Isaias 2:4 sinabi,
Sila'y papalunan ng kanilang mga tabak upang maging sudsod ng araro at ng kanilang mga sibat upang maging karit. Ang larawang ito ng mga sandatang ginawang gamit saka ay hindi lamang patungkol sa ekonomiya. Ito ay pangako na ang bawat kamay na sanay sa pagbitaw ng bala ay maaaring sanayin upang magpala ng binhi. Kapag natutuhan ng magkabilang panig na muling hawakan ng lupa sa halip na gatilyo, magsisimula ang tunay na reforma sa puso. Ngunit bakit tila bangungot pa rin ang sitwasyon? Dahil ang tunggalian ay hindi lamang labanan sa teritoryo, kundi labanan ng mga alaala. Para sa mga Hudyo, ang Holocaust ay bakas ng malalim na sugat. Samantalang para sa mga Palestino, ang Nakba o Araw ng Sakuna noong 1948 at 48 ay patuloy na bumabagabag sa kolektibong alaala. Nagbanggaan ang dalawang trahedya na parehong humihingi ng pag-unawa at katarungan. Sa Kawikaan 18, 13, pinapaalalahanan tayong ang sumagot bago makinig ay kahangalan at kahihiyan. Kung gayon, ang unang pampahid sa sugat ay hindi formal na kasunduan, kundi taos-pusong pakikinig. Kapag hinayaan nating magsalaysay ang biktima ng kabilang panig, tila kumukupas ang makapal na pintura ng galit at unti-unting lumilitaw ang nakatagong anyo ng tao. Isang anak din ni Abraham na umiiyak at nangangarap. Maraming ulit nang sinubukan ang diplomatikong daan mula sa Camp David Accords noong 1978 hanggang sa Oslo Accords noong 1993 at hanggang sa pinakahuling pag-uusap sa Abraham Accords. Sa tuwing lalagda ng kasunduan ang mga lider, may kasamang putok ng flash camera at dambuhalang pag-asa sa mundo. Subalit, bakit palagi pa ring nauuwi sa panibagong alitan? Sinasagot ito ng Santiago 4:12. Nagmumula sa mga pagnanasa na naglalaban sa inyong mga sangkap. Ang suliranin ay palaging bumabalik sa puso ng tao. Kung ang loob ay naging muog ng galit at takot, anuman ang bagong linya sa mapa ay masisira ng lumang libag ng paghihiganti. Kaya kinakailangan ang tinatawag na metanoia o radikal na pagbabago ng isip at damdamin. Isang bagay na hindi kayang likhain ng tinta ng politiko kundi ng dugo ng pag-ibig. Sa gitna ng sigalot, kapansin-pansin ang mga kwento ng kabayanihan na hindi isinasa-broadcast. Isang batang Palestino ang nagligpit ng mga bubog sa lansangan upang hindi masugatan ang mga batang Hudyo na naglalaro sa kanto. At isang rabay ang lihim na kumukonekta sa mga imam upang maghatid ng pagkain sa mga nanliligalig sa checkpoint. Walang kamera, walang headline, ngunit naroon ang diwa ng Mateo 5. 16. Magliwanag ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at luwalhatiin ang inyong Ama sa langit. Ipinapakita nitong ang pinakamabisang diplomata ay karaniwang mamamayan na kusang tumutulong, nagbubunying magbigay kahit walang kapalit. Sa tuwing sinisikap nating maging bahagi ng mga maliliit na hakbang, unti-unting nagkakatotoo ang Efeso 2:14. Si Kristo ang ating kapayapaan, kanyang winasak ang pader ng alitan. Ngayon, ang tanong, ano ang magiging papel ng henerasyon natin? Bilang mga Pilipino, malayo man tayo sa disyerto ng Sinai, mayroon tayong papel sa global na dialogo. Una, tungkulin ng media at content creator na maghatid ng balanse at may puso na impormasyon. Sa Kawikaan 12 at 18, may nananakit na tulad ng talim ng espada. Ngunit ang dila ng pantas ay gamot. Sa bawat video o artikulo na ating nililikha, pwedeng maging talim o gamot ang ating salita. Kung gagamitin natin ito upang magkalat ng stereotipo, para tayong nagtutulak ng karagdagang bala. Kung gagamitin natin ito sa wastong konteksto, nagpapaliwanag habang may habag, para tayong naghahain ng tubig sa disyerto ng maling haka-haka. Ikalawa, may kapangyarihan tayong sumuporta sa mga makataong inisyatiba. Isipin ang isang simpleng donasyon na pambili ng computer para sa isang paaralan sa Hebron o sa Rafah.
o kaya'y pagpondo sa paglalathala ng comics na nagtuturo ng kasaysayan at kapayapaan. Sa unang Juan 38, huwag tayong magmahal sa salita o dila lamang kundi sa gawa at katotohanan. Kapag ang mensahe natin ay dinugtungan ng aktual na kilos, kahit maliit, nagiging flesh and blood ang pag-ibig. At kapag na-document natin ito ng may katapatan, nagiging inspirasyon ito para sa iba pang nagnanais tumulong. Ikatlo, taong simbahan man o hindi, may tungkulin tayong magdagdag sa panalangin na walang patid. Maraming nababahala na tila walang silbi ang panalangin sapagkat patuloy ang karahasan. Ngunit hindi paramihan ng salita ang panalangin. Ito ay pagsuko sa katalinuhan ng Diyos at pakikiisa sa kanyang layunin. Sa awit 46, 10, huminto kayo at kilalanin na ako ang Diyos. Ang huminto dito ay marahas sa kulturang sanay sa mabilisang opinyon. Kapag huminto tayo, mas bukas tayong makarinig ng panig ng iba. Mas handang magbagong loob at mas malinaw natin nakikita kung paano kikilos ang Diyos. Madalas sa hindi inaasahang paraan. Tandaan, may panahon noong 1914 na inakala ng lahat na digmaang datapuwat wala pang hihigit na. Hindi nito napigilan ang World War II. Subalit pagkatapos ng ikalawang digmaan, nagbangon ang mga bansa upang bumuo ng United Nations at nagsimulang itaguyod ang universal na karapatang pantao. Marahil hindi perpekto, ngunit patunay na may bunga ang pagnanais ng kapayapaan na sinabayan ng kilos at dasal. Pumaling naman tayo sa isang napakahalagang aspekto ng Biblia, ang konsepto ng Jubileo. Sa Levitico 25, makikita natin na bawat ika-50 taon, dapat palayain ang mga alipin, ibalik ang lupa sa orihinal na pamilya at patawarin ang mga utang. Ang layunin nito ay huwag hayaang lumikha ng permanenteng uri ng mahihirap at mayayaman. Kung isasabuhay ito sa isyu ng lupa at refugee sa gitnang silangan, mapapansin nating ang pundasyon ng kapayapaan ay katarungan at patas na paglalaan ng yaman. Walang tunay na kapayapaan kung may grupo na palaging nasa gilid. Kaya't habang pinag-uusapan ang right of return ng mga Palestinian at ang pangakong seguridad ng Israel, kailangang isali ang prinsipyong ito. May tungtungan ang bawat tao sa lupa at sa mata ng Diyos, walang lahi ang dapat manatiling palaboy. Sa praktikal na antas, paano maisasabuhay ang Jubileo mentality? Maaaring sa pamamagitan ng kooperatiba na pinagmamay-ari ng magkabilang komunidad o paglikha ng pinag-sharing ng mga parke at patubig na hindi eksklusibo. Sa Isaias 58:12, itinakdang, itatayo ninyo ang mga dating sira. Kapag nagtayo tayong muli ng ospital, paaralan at kalsada na bukas sa lahat, unti-unting lumalambot ang matitigas na puso. Marami ng proyekto ang sumusubok nito. Halimbawa, ang Seeds of Peace Summer Camp sa Maine, USA, na nagsasama ng mga kabataang Israeli at Palestinian, o ang Arava Institute sa Negev Desert, kung saan sabay-aral ang mga iskolar sa larangan ng ekolohiya at water management. Dahil ang tubig, tulad ng kapayapaan, ay walang nakikitang pader. Dumaloy ito kung saan ito papayagang dumaloy. Sa larangan naman ng teolohiya, lumalakas ang kilusan ng Messianic Judaism sa loob ng Israel at believing Muslims sa mga bansang Arabo na yakap pa rin ang kanilang pagkakakilanlan habang yumayakap kay Jesus bilang Mesyas. Kapag nagtipon ng dalawang grupong ito, makikita ang katuparan ng Roma 11:25 hanggang 26 kung saan ang kabuuan ng Israel ay maliligtas, at ang Efeso 3:6 kung saan ang mga hentil ay kapwa tagapagmana. Sa isang pagtitipon kamakailan sa Dubai, nakasama ko ang isang dating muezzin at isang rabi na magkatuwang sa pag-awit ng awit, 117 sa Hebrew at Arabic. Purihin ang Panginoon lahat ng mga bansa sapagkat dakila ang kanyang pag-ibig. Habang tumatayo sila sa entablado,
may luha sa mata ng mga tagapakinig, luha ng pagkamangha na maaaring mangyari pala na magkasabay umawit ang dating magkaaway sa isang awit ng papuri. Hindi maikakaila, subalit may mga kabataan pa ring natutuksong sumali sa ekstremismo dahil sa kakulangan ng oportunidad. Dito pumapasok ang kahalagahan ng edukasyon at trabaho. Sa Kawikaan 29:18, kapag walang pangitain, nagiging mapaglayaw ang bayan. Ang pangitain ay hindi laging relihiyoso. Pwede itong pangarap sa agham, medisina o sining. Kapag ang isang binatilyong Palestino ay binigyan ng scholarship upang pag-aralan ng AI research at nakapag-intern sa Tel Aviv, o kapag ang isang binatang Hudyo ay nagboluntaryo sa kampo ng Syrian refugees sa Jordan, nasisira ang huwad na imahe ng kaaway. Sa Roma, 12:30, huwag kang padaig sa masama, kundi daigin mo ang masama sa pamamagitan ng mabuti. Ang mabuti dito ay maaaring oportunidad na kumita ng marangal o titulong pang-akademiko na dati nilang iniisip na imposible. Ngunit paano kung tila walang pagbabago? Sa Habakuk 2:3, bagaman tila nagtatagal, hintayin mo. Tiyak na mangyayari, hindi magtatagal. Ang Diyos ay direktor ng kasaysayan, at bagamat ang mga eksena ng digmaan ay parang walang katapusan, may nakahandang peak ng kwento. Ito ang ruruok na tinatawag nating Armageddon sa pahayag 16 na oras 16 na madalas kinatatakutan. Ang totoo, ang Armageddon ay huling paghaharap ng mabuti at masama. Ngunit sa huli, si Kristo ang mananaig. Sa pahayag 21:4, pinangakuan tayo na pupukawin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata. Kung gayon, hindi katapusan ng mundo ang Armageddon. Ito ang dulong pintuan patungo sa bagong simula kung saan ang lobo ay maninirahang kasama ng kordero. Isaiah 11:6. Kapag alam nating ito ang katapusan ng kwento, hindi tayo mawawalan ng loob sa gitna ng unos. Sa pansariling antas, kailanman ay hindi ukol sa higira ng kuta, kundi sa pag-aararo ng lupa ng puso. Kung ikaw ay magulang, maaari mong turuan ang iyong anak na manalangin para sa kanyang kaaway. Kung ikaw ay estudyante, maaari kang magsagawa ng proyekto tungkol sa parehong kasaysayan ng Israel at Palestine gamit ang bibliografiyang nagmumula sa magkabilang panig. Kung ikaw ay negosyante, maaaring subukan na mag-source ng produkto mula sa mga kooperatibang Hudyo-Arabo. Kung ikaw ay pastor, pari o imam, maaaring magkaroon ng pulpit exchange sa linggong nagtataguyod ng pagkakaunawaan. Ito ang modernong pagsasabuhay ng Mateo 5:44. Ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at ipanalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo. Habang papalapit tayo sa dulo ng ikatlong bahagi, mahalagang banggitin ang inaasahang panunumbas o restitution. Sa mga Hudyo, mahalaga ang tikkun olam o pag-aayos ng mundo. Sa Islam, mahalaga ang islah o pag-aayos. Sa Kristyanismo, tinawag tayong maging ambasador ng pakikipagkasundo. 2 Korinto 5:18-20. Pare-parehong diwa, iisang layunin, ibalik ang dating sirang relasyon sa tama. Kung tatanggapin natin ito, mas makikita nating hindi sapat na huwag magbigay ng galit, dapat tayong aktibong magbigay ng kabutihan. Para itong pagtatanim, hindi sapat na alisin ang damo, kailangan ding magpunla ng buto. Kung wala kang maibibigay na pera o programa, maaari kang maghasik ng salita ng pag-asa. Sa Kawikaan 15:23, ang mabuting salita ay kagalakan sa tamang oras. Sa huli, bumabalik tayo sa larawan ng isang malaking pamilya sa mesang panghuling hapunan sa langit. Pahayag 19:9. Nandoon sina Ismael at Isaac, sina Ruth at Rahab, sina Pedro at Cornelio, sina Hudyo at Arabo. Lahat nakasuot ng puti, walang bandera kundi ang pag-ibig ng Diyos. Habang hindi pa dumarating ang araw na iyon, tayo nawa ang maging paunang lasa ng hinaharap na piging.
Sa bawat pagkakataong tumanggi tayong magpasa ng mapanirang post, naglalagay tayo ng maliit na plato sa piging. Sa bawat pagkakataong manalangin tayo para sa kaligtasan ng kabilang hanay, naglalagay tayo ng upuan. At sa bawat pagkakataong tumulong tayo sa kaninuman, Hudyo, Arabo, Pilipino o iba pa, binubuhos natin ang alak ng kagalakan sa kopa ng sangkatauhan. Ang buong paglalakbay na ito ay parang pag-akyat sa bundok Sinai. Matarik, mabato, nakakapagod. Ngunit sa tuktok naghihintay ang tinig ng Diyos na nag-uutos hindi ng digmaan, kundi ng huwag kang papatay at ibigin mo ang iyong kapwa. Kapag bababa tayo sa bundok, dala-dala natin ang bagong tapiyas ng puso. Pusong bato na naging pusong laman. Ezekiel 36:26. Ang tanong, ipapasa ba natin ito sa susunod na henerasyon o ibabalik sa lumang bato? Nasa atin ang pasya. Sa bawat araw na pinipili nating mamuhay sa awa kaysa galit, gumuguhit tayo ng bagong kasaysayan. Kung hahanguin natin ang lahat ng payo at pangako, maaaring abutin tayo ng isang buong buhay. Ngunit sapat na muna ang paalalang ito mula sa Filipos 4:13. Lahat ng bagay ay aking magagawa sa pamamagitan niya na nagpapalakas sa akin. At kapag ang lakas na iyon ay pinagsama-sama ng milyon-milyong tao sa iba't ibang panig ng mundo, magsisimulang mabasag kahit ang pinakamakapal na pader ng galit. Kaya, sa pagtatapos ng ating ikatlong bahagi, inaanyayahan kitang magpasalamat sa bawat hakbang na nagawa mo na, maliit man o malaki, patungo sa kapayapaan. Pagdaka, ihanda ang puso sa part 4, kung saan susuriin natin ang komplikadong isyu ng banal na lugar, ang Temple Mount at Haram al-Sharif, at kung paanong sa gitna ng mahigpit na pag-aagawan ay may nakatagong modelo ng sakripisyo at kababaang loob na maaring maging susi sa pinakamimithing pagkakasundo. Hanggang doon, gawin nating panata ang panalangin ni Moises sa awit 17. Lumagak nawa sa amin ang kagandahang loob ng Panginoon naming Diyos at itatag mo ang gawa ng aming mga kamay. Sa bawat araw na darating, ipagpatuloy nating itatag ang gawa ng ating mga kamay na ginawang pantulong, hindi panakit, mga kamay na itinataas sa dalangin, hindi sa pambubugbog, mga kamay na handang magtagpi ng punit na ugnayan, sapagkat kung ang mga kamay ng tao'y magsasama-sama sa ilalim ng kamay ng Diyos, tiyak na darating ang araw na ang mga sigaw ng digmaan ay mapapalitan ng awit ng magkapatid na muling nagkita. At kapag nangyari iyon, mag-uuhaw ka mang muli sa kwento ng kapayapaan. Baka wala ng susunod na bahagi dahil natupad na ang pangako at ang parangalan ng mga Hudyo at Arabo ay magiging isang salitang kilala natin bilang tahanan. Sa pagpapatuloy ng ating masusing paglalakbay sa kasaysayan at espiritualidad ng tunggalian ng mga anak ni Ismael at ni Isaac, tumigil tayo ngayon sa isang lupang kasing liit ng isang bungang presang bato, ngunit kasing bigat ng kabuuang kwento ng sangkatauhan, ang bundok ng templo na sa panig ng mga Hudyo'y tinatawag na Har Habayit at sa panig ng mga Muslim ay kilala bilang Haram al-Sharif. Dito, nakahimpil ang mga guhong alaala ng dalawang dakilang templo ni na Solomon at Herodes, habang nakatayo rin ang kupola ng Masjid al-Qibli at ang gintong kupola ng bato. Hindi kataka-taka kung bakit sa awit 24, 3 ay isinisigaw ng salmista, sino ang makaakyat sa bundok ng Panginoon? Sapagkat sa bawat pulgada ng batong ito ay nakaukit ang pagnanasa ng milyon-milyong kaluluwa na makapiling ang Diyos. Subalit bago pa man na ipangalan ang Jerusalem, dito na naganap ang isang kwento ng sukdulang sakripisyo. Sa Genesis 22, inutusan ang patriarkang si Abraham na ialay si Isaac sa bundok ng Moria na ayon sa 2 Kronika 3. Isa ay mismong lokasyon ng unang templo. Sa sandaling itinaas ni Abraham ang kutsilyo, pumailan lang ang tinig ng anghel, huwag mong saktan ang bata. Genesis 20:2-12 na lawa.
Sa pagkakataong iyon, itinatag ang unang prinsipyo ng bundok na ito. Ang tunay na pagsamba ay nagsisimulang mapaglabanan ang sariling pagnanasa at handang isuko kahit ang pinakamamahal para kilalanin ang kataas-taasang soberanya ng Diyos. Hindi aksidente na sa parehong batong iyon, pinili ring ipako si Jesus. Mahigit 1 milenyo ang lumipas. Ipinapakita na sa puso ng kwento ng bundok ng templo ay walang iba kundi sakripisyong may kahalong habag. Sa kabilang panig, para sa mga Muslim, ang Haram Ash-Sharif ay gunita ng Laylat al-Isra wal Mi'raj. Ang gabi ng akayin ni Jibril, si Propeta Muhammad mula sa Masjid al-Haram sa Mecca, patungong pinakamalayong dakong sambahan upang itaas sa langit at tanggapin ang utos ng sala. Bagaman iba ang kasulatang pinaghuhugutan, kapwa Hudyo at Muslim ang humahawak sa parehong batong saksi ng panata at panaginip. Sa Isayas 56, 7 talata ay minarkahan ng Diyos. Ang aking bahay ay tatawaging bahay dalanginan para sa lahat ng bansa. Kung gayon, ang loob ng batong ito ay hindi dapat pag-aari ng iisang tribo, bagkus isang bukas palad na altar na inaanyayahan ng buong daigdig. Gayunman, ang mismong altar na ito ang naging paulit-ulit na gatilyo ng digmaan mula sa pananakop ni Pompeo noong 63 bago ang Kristo hanggang sa paglusob ng mga Crusader noong 1999 hanggang sa digmaang 6 na araw noong 1967. Bakit ganoon? Sapagkat kapag ang kabanal-banalang espasyo ay inihalin tulad sa tropeyo, nagiging idolo ang bato at nawawala ang diwa ng Diyos na naninirahan hindi sa batong templo, kundi sa pusong mapagpakumbaba at nagsisising espiritu. Isaiah 27:15. Sa katunayan, binalaan mismo ni Jesus ang kanyang mga alagad. Dumarating ang oras na ang sumasamba sa Ama ay sasamba sa espiritu at katotohanan. Juan 4:23. Hindi niya binuwal ang kahalagahan ng templo, subalit binuksan niya ang mas malalim na dimensyon. Ang bawat puso ay maaaring maging minyaturang bundok ng templo kung pinahahalagahan nito ang presensya ng Diyos kaysa estetika ng istruktura. Naririto tayo ngayon sa ika-21 siglo kung kailan ang bundok ay parang pulso ng planeta. Kapag kumakaba ng mabilis, kumakabog ang buong daigdig. Kapag umaamo, tila gumagaan ang ating paghinga. Noong Hulyo 2024, isang maikling gulo ng bato at tear gas sa may Gate of the Tribes ang agad na balita sa halos 60 bansa. Ilang oras lang, muling nag-flash ang takot ng malawakang giyera. Sa ganitong klima, lalong naghahatid saysay ang Roma 12 at 18. Kung maaari, hanggat nasa inyong kapangyarihan, mamuhay kayo ng mapayapa sa lahat ng tao. Kaya't lumalakas ang kilusan ng mga Peace Guardians, mga volunteer na Hudyo, Muslim at Kristiyano na nagsisilbing human buffer. Tuwing may tensyon, pumapagitna at nagdarasal ng tahimik. Sa mga sandaling iyon, nagiging buhay na talata ang Mateo 5. Siyam, mapapalad ang mga tagapamayapa. Ngunit paano ba mapayapang sasambahin ng dalawang magkakaibang paniniwala ang iisang bato? Narito ang sagot ng Biblia: kababaang loob, hindi gaya ng politika. Hindi ito transaksyonal, kundi relasyonal. Nang ipahayag ni Haring David, ang puso kong basag at bagbag ay hindi mo wawalang bahala. Awit 51:17. Nagturo siya ng susi. Ang tunay na lakas ng bundok ay nasa pusong handang yumulagpos sa sariling karapatan upang kilalanin ang karapatan ng iba. Kaya nga sa Gawa 3:1-9 nang sina Pedro at Juan ay pumasok sa templo, hindi ginto o pilak ang inialok nila sa lumpo, kundi paggaling. Isang paalala na ang bundok na ito ay mas mainam kapag naglilingkod sa pangangailangan kaysa nagbubungkal ng hidwaan. Kung isa sa puso natin ang kababaang loob bilang tuntungan, ano naman ang praktikal na hakbang tungo sa pagkakasundo? Una, mahalaga ang tinatawag na shared narratives.
Sa halip na puro sariling bersyon ng kasaysayan, ipaghalong salaysay ang alaala. Halimbawa, marami ang hindi nakakaalam na noong 1929, may ilang Muslim na nagtago ng mga pamilyang Hudyo sa Hebron upang iligtas sa masaker, at may mga rabay na nakipagpalitan ng lihim na sulat sa mga imam noong 1900 upang buksan muli ang Marwani Prayer Hall ng walang gulo. Kapag inuungkat ang ganitong mga kwento, dumadagdag ng pahidselan sa makapal na larawan ng galit at unti-unting itinutuwid ang maling paniniwalang likas na kaaway ang kabila. Sa Kawikaan 10:12, tinakatakpan ng pag-ibig ang lahat ng kasalanan. Ang pagtatakip ay hindi pagbubulag-bulag. Ito'y pagtatabing upang makagawa ng espasyo para sa bagong pagkakataon. Ikalawa, lumilitaw ang konsepto ng multi-faith stewardship. Noong 2017, inilunsad ng isang magkasanib na comet ng mga Israeli archaeologists at Palestinian architects ang programang Stones of Memory, Stones of Peace. Layunin nitong itala, ayusin at protektahan ang bawat bahagi ng Burak Plaza at ng platform ng kupola mula sa pinakamaliit na mosaic hanggang sa pinakalumang pinto. Sa bawat amorosong pagkumpuni, inaawit nila ng palihim ang awit 122. Manalangin kayo para sa kapayapaan ng Jerusalem. Kahit pa teknikal lang ang trabaho, nagiging liturhiya ang bawat pagpanday ng bato, patunay na kayang magsanib ang agham, sining at pananalig upang mapangalagaan ang sagradong alaala. Ikatlo, may pangako ang education pilgrimage. Kadalas ay turista lang ang nakapapasok sa Templo Mount ng mabilisan at tahimik, ngunit may bagong modelo ngayon na tinatawag na dual narrative tours. Sa loob ng 2 oras, isang Israeli guide at isang Palestinian guide ang salit-salitang nagkukwento ng pinagmulan, teolohiya at kasalukuyang suliranin. Ang kahihinatnan, lumalabas ang mga kalahok na hindi kailanman kasing talim ng pasok. Saksi rito ang isang Pilipinong OFW sa Tel Aviv na nagsabing matapos ang tour, naunawaan niya kung bakit umiiyak ang mga Hudyo sa pader at kung bakit nanlilimahid sa luha ang mga Muslim tuwing Biyernes. Ang luhang iyon ay parehong humihingi ng espasyo sa puso ng sangkatauhan. Kapag nakita mong pareho pala kayong umiiyak sa iisang bato, mahirap pumili ng bala para siluin ang luha ng kapwa. Pagkatapos, iyon namang tanong ng sagradong eksklusibidad. May karapatan ba ang isa na idikta ang ritual ng kabila? Sa unang hari 80, matapos itayo ni Solomon ang templo, nanalangin siya. Pakinggan mo rin ang dayuhang wala sa iyong bayan, Israel, kapag siya'y mananalangin sa dakong ito. Talata 43. Ito'y deklarasyon ng radikal na bukas loob na nooy nakabigla. Ipinahihiwatig na ang pinakamataas na anyo ng pagsamba ay ang yakapin ang estranghero. Sa Mateo 21:13, ginunita ito ni Jesus. Ang aking bahay ay tatawaging bahay dalanginan ng lahat ng bansa. Kaya kung ang bundok ng Templo Haram, Asharhif, ay magiging tunay na bahay dalanginan, kailangang tanggalin ang kahon ng eksklusibidad at yakapin ang diwa ng pakikipaglamanay, communion sa kapwa. Sa modernong politika, may nagtatanong, maaari bang pamahalaang pandaigdig ang mga siwa? Ang sagot ay masalimuot, subalit prinsipyo ng Deuteronomyo 16:20, katarungan ang habulin mo, ang maaaring maging batayan. Ang katarungan ay hindi lamang paghatol sa nagkasala kundi pagtiyak na bawat panig ay may puwang upang isabuhay ang pananampalataya. Kung noon ay tila imposibleng magkaisa ang Pransya at Alemanya makalipas ang World War II, ngunit ngayon may Schengen Zone, bakit hindi pwedeng mangyari sa Jerusalem, ang lungsod na tinatawag na lungsod ng kapayapaan? Ang unang hakbang ay maaaring simpleng pagtanggap na mahalaga sa dalawang panig ang bundok at ang tungkulin ng bawat isa ay igalang ang kabanalan nito.
Samantala, huwag din nating kalimutan ang boses ng Kristiyanong komunidad. Bagaman mas kakaunti sila sa populasyon, may mahalaga silang papel bilang bridge builder. Sa 2 Korinto 5:18, tinawag ang mga sumasampalataya kay Kristo bilang mga tagapagtaguyod ng pakikipagkasundo. Ito ang dahilan kung bakit tuwing Black Saturday, sabay na nagmamartsa ang ilang Arabong Kristiyano at Messianic Jewish believers palibot sa lumang lungsod, bit-bit ang mga placard na may nakasulat, "Kay Kristo, maaari tayong maging isa." Ang simpleng martsa ay di armadong saksi na maaaring maglakad sa gitna ng barikada, parang modernong arkanghel. Marahil kakaunti lang silang nakapapansin, ngunit tulad ng binhing mustasa sa Mateo 33:32, lumalaki itong isang punong laruan ng mga ibon ng langit, sinaunang simbolo ng mga bansa. Ngayon, balikan natin ang tanong. Ano ang itinuturo ng bundok tungkol sa sakripisyo at kababaang loob? Kung hihimayin, 3 antas ang makikita natin. Una, sakripisyo ng pagmamay-ari. Ikalawa, sakripisyo ng karapatan. Ikatlo, sakripisyo ng buhay. Ang unang antas ay makikita noong si David ay bumili ng giikan ni Arauna at sinabi, "Hindi ako maghahandog ng sa Panginoon na walang halaga sa akin." 2 Hari 24:24. Ang ikalawa ay nguyayang sinaksi noong 1967 nang piliing huwag sirain ng Israel Defense Forces ang kupula, bagaman karapat-dapat sana sa kanilang pananaw. At ang ikatlo ay lumabas sa katauhan ni Jesus na nag-alay ng buhay upang basagin ang pader ng pagkakahiwalay. Efeso 2:14-16. Kung ganito pala ang modelo, mapagtatanto nating walang tunay na pag-akyat sa bundok kung hindi ito sinusuportahan ng paghuhubad sa sarili, pagbaba sa personal na level. Tayo ba'y handang mag-alay kahit kaunting karapatan para sa kapayapaan? Halimbawa, sa social media, kapag gusto nating patunayan na mali ang kabila, maaari ba tayong huminto, lumunok, at piliing makinig muna? Sa Santiago 1:19, mabagal sa pagsasalita, mabagal sa pagkagalit. Kung ang bawat netizen ay magtitimpi bago maghanash sa komentaryo, parang humahakbang tayo sa mga palapag ng templo ng nakayapak. May paggalang. Kung bawat tahanan ay huhubad ng sapatos ng yabang at tatapak ng marahan sa damdamin ng kapwa, baka dumami ang micro-temples ng kababaang loob. Kapag dumami ang micro-temples, susunod na natural na hakbang ang interconnected altars. Sa Efeso 4:16, inilarawan ni Pablo na sa pamamagitan ng ugnay-ugnay na kasuwato, darating sa wastong paglago ang katawan ni Kristo. Kung gayon, ang bundok ng templo ay maaari nating ituring na central altar lamang. Subalit ang bawat tahanan na puno ng pag-ibig ay maliit na altar na nakakonekta rito. Tulad ng mga ilaw sa makabagong kalsada, kapag pinailaw mo ang iyong poste, marahang lumiliwanag ang buong lungsod. Isipin natin kung bawat tahanan sa Jerusalem, Ramallah, Amman at maging sa Maynila ay magliliyab sa liwanag ng pag-unawa, tiyak na mapapawi ang dilim. Sa wakas, kailangan nating harapin ang takot na baka walang patutunguhan ang lahat ng pagsisikap. Ngunit nililinaw ng Hebreo 12:22-24 na lumapit kayo sa bundok Sion, sa lungsod ng Diyos na buhay. Ipinakikitang sa huling kabanata ng kasaysayan, pariwarang tatayo ang isang bagong Jerusalem. Hindi na dibisyon kung hindi pagkakaisa. Ang nakapangingilabot, sinabi ni Pahayag 21:22, wala ng templo roon sapagkat ang Panginoong Diyos at ang Kordero ang templo. Sa madaling salita, kahit ang bundok na pinag-aagawan ngayon ay pansamantalang simbolo lamang ng lalong dakilang katotohanan, ang mismong presensya ng Diyos. Kung gayon, habang may panahon, gamitin natin ang bundok ng templo bilang eskwelahan ng kababaang loob, hindi larangan ng barilan. Sa pagtatapos ng ika-4 na bahagi,
Ibinabalik ko ang hamon, maging buhay na bundok ng kapayapaan. Kung naririnig mo ang ingay ng alitan sa balita, maging tahimik ka sa panalangin. Kapag nakikita mo ang post na naglilihim ng galit, maging bukas ka sa dialogo. At kapag nararamdaman mong wala kang magawa, alalahanin ang awit 141, 2. Umakyat nawa ang aking panalangin na parang kamanyang sa harap mo. Ang panalangin ay tila usok na lumalagos kahit sa pinakamasikip na bitak ng pader. Kung pagsasabay-sabayin natin ang milyon-milyong usok ng panalangin, baka maging ulap itong darating na ulan ng awa. Sa susunod na bahagi, sisilipin natin ang papel ng diaspora. Paano ba nakaapekto ang mga Hudyo sa New York o ang mga Arabo sa Dubai sa sigalot sa kanilang lupusang banal? At paano tayo, bilang global na komunidad, maaaring maghimok ng bagong salaysay gamit ang sining, agham at teknolohiya upang palitan ang alon ng puot ng daluyong ng pag-asa? Ngunit bago doon, damhin natin munang saglit ang katahimikan ng gabi sa bundok ng templo. Walang sundalo, walang megafono, kundi mahinang huni ng hangin na parabang binubulong ang luma, ngunit laging sariwang pangako. Magpapatulo ako sa lungsod na ito ng tunog ng kagalakan at tinig ng kagalakan. Jeremias 33, 11-11. Dumako tayo ngayon sa malawak na tanawin ng diaspora. Isang salitang nangangahulugang pagkakalat ng binhi. Tulad ng mga butil ng trigo na hinipang palabas ng sinaunang kamalig, ang mga anak ni Ismael at ni Isaac ay naglakbay sa iba't ibang dako ng daigdig. Ang Hudyo sa New York, Buenos Aires, Johannesburg at Sydney. Ang Arabo sa Dubai, Dearborn, Sao Paulo at London. Kapag iisang pamilya ang ikinakalat sa maraming lupa, may dalawang pwedeng mangyari. Maaari silang malimot sa isa't isa o maaari silang matutong lumingon at maghawakan ng mas mahigpit. Inilalarawan ng Jeremias 20:7, hanapin ninyo ang kapayapaan ng lungsod na kinaroroonan ninyo at idalangin ninyo iyon sa Panginoon. Ipinapaalala nitong kahit malayo sa Jerusalem or Mecca, dadaloy pa rin ang biyaya kung ang tao'y maging tulay, hindi pader, sa kaniyang bagong tahanan. Sa kasaysayan, ang diaspora ng mga Hudyo ay dinala ng banyagang pananakop mula Babylonia hanggang Roma. Ngunit sa kanilang paglipat ay dinala rin nila ang sining, agham at batas. Sa New York ngayon, halos bawat sulok ng Brooklyn ay may sinagoga, eskwelahan at pamilihang kosher na ito ring nagbabayad ng buwis. Lumilikha ng trabaho at sumusuporta sa lokal na charity. Sa parehong lungsod, makikita mo ang malalaking masjid ng Pakistani, Bangladeshi at Yemeni. Lahat ay tila bitbit ang makukulay na banig ng karanasan. Sabay kinakalungkot ang gulo sa sinaitikong lupa habang sinasabing, hindi bale, dito tayo magtatag ng bagong bukas palad. Ganito maisa sa buhay ang Kawikaan 11:25. Ang mapagbigay na kaluluwa ay paluluwagin at ang nagbibigay ng tubig ay paiinumin din. Kung susuriin, ang diaspora ay parang agos ng Jordan na umalis sa lawa ng Galilea upang magdilig ng mga tanim sa lambak. Halimbawa, may Israeli startup sa Boston na nag-iimbento ng software para hulaan ang paglindol. Kalahati sa team ay mga inhenyerong Palestino na nag-aral online mula sa Ramallah sa kinuha bilang remote developers. Nang tamaan ng lindol ang Turkey noong 2023, sila ang unang nagkaloob ng libreng lisensya sa mga rescuer. Sa isang sulat email, sinabi ng CEO, ang aming tagumpay ay hindi lamang kita, ito ay reparasyon. Gumuguhit iyon ng linya mula sa Nehemias 2:18. Bumangon tayo at tayo'y magtayo. Sapagkat sa code at algoritmo, natutuhan nilang magsalita ng iisang wika, ang wika ng pagligtas ng buhay. Samantala, ang mga universidad ay naging karinderyang bukas hanggang 10 oras para sa salusaloong kaisipan. Sa Paris, may programang tinatawag na Tandem, kung saan pinapaupo ang magkaibigang Hudyo at Arabo
sa iisang thesis tungkol sa agrikultura sa disyerto. Kapag recess, nagkakape sila habang nagtatalo tungkol sa Exodus at Quran, ngunit laging nagtatapos sa biro at yakap. Dito nagkakatotoo ang Kawikaan 27:17 kung paanong pinatalas ng bakal ang bakal, gayon pinatalas ng tao ang kaniyang kapwa. Sa bawat binuong prototype ng patubig, nababawasan ang init ng retorika. Sa bawat kilong kamatis na tumubo sa buhangin, napapahiya ang baril na nagsasabing imposible ang kapayapaan. Sa larangan ng sining, lumilitaw ang kapangyarihang tumawid sa mga ugat ng digmaan. Ang West Eastern Divan Orchestra na itinatag nina Daniel Barenboim at Edward Said ay pinaghalong musikero mula Tel Aviv, Damascus at Beirut. Kapag sabay silang tumugtog ng Beethoven sa Royal Albert Hall, pinatatahimik ng biolin ang gatlinggo ng propaganda. Tulad ng awit 154. 4. Purihin siya sa tugtugin ng mga kawayan. Pinatutunayan nilang ang nota ng C sa Hudyo ay katulad din ng nota ng C sa Arabo. Samantala, sa Dubai Expo 2020, isang Palestinong digital artist at isang Israeli VR designer ang lumikha ng instalasyong tinawag na Tent of Abraham. Isang kubol na, kapag sinuotan mo ng headset, makikita mong sabay nagdarasal sina Hagar at Sarah habang umiikot sa ibabaw ang bituing maliwanag. Sa dulo'y susulpot ang siping. Magiging pagpapala kayong dalawa sa lahat ng bansa. Genesis 12:33. Ilan sa mga bumisita ay umiyak, hindi dahil high-tech ang hologram, kundi dahil naalalang iisang pangungusap lang pala ang nakababali sa lihim na tanikala sa puso. Pareho tayong anak. Hindi rin pahuhuli ang agham medikal. Noong pandemya, naglunsad ang mga doktor sa Haifa at Amman ng binalangkas na protokol para sa dialysis ng COVID-positive na pasyente. Ipinadala nila ito sa mga ospital sa Gaza sa kabila ng checkpoint restrictions nang maaprubahan libo ang nakinabang. Sabi ni Dr. Youssef, kapag doktor hindi mo tatanungin kung Hudyo o Arabo ang dugo, basta pula ang dugo, dapat tumulo ng pag-asa. Inaalala nito ang talinghaga ng mabuting Samaritano, Lucas 10:23-37, na hindi nagtanong ng relihiyon bago binuhusan ng langis ang sugat. Ngayon, lumipat tayo sa makabagong siyena ng impormasyon, ang social media. Sa TikTok at X, may grupong Abrahamic Family. Binubuo ng millennial at Gen Z vlogger mula Nazareth, Jeddah at Iloilo. Gumagawa sila ng 60 segundong video kung saan sabay sinasambit ng rabbi at sheikh ang mga berso ng awit 133 at surah al-Hujurat tungkol sa kapatiran. 20 milyong views sa isang linggo, libong komento ng hindi ko pala kailangang murahin ang lahi ng iba para maging makabayan. Dito nagkakabuhay ang Daniel 12. 4. Marami ang magsisipagtakbo-tako at ang kaalaman ay lalago, ngunit dinagdagan ng puso. Kaalamang may layuning magtagni, hindi maghiwa. Sa gitna ng lahat, saan papasok ang Pilipino? Sa Dubai pa lang, higit 300,000 Pilipino ang kasambahay, barista, nurse at engineer. Sa Tel Aviv at Haifa, libo ang caregiver at seaman. Sila ang di kilalang diplomatang nagdadala ng hiya, malasakit at tsismiso na may halong dasal. Isipin ang isang Filipinang nurse na nag-aalaga ng lolang Hudyo sa umaga at nagpapatulong sa kapitbahay na Arabo sa gabi upang magluto ng adobo. Sa maliit na kwarto, pinagsasamang lasa ng kosher at halal ang toyo't suka. Biglang nabubuo ang Mateo 5. Siyam, mapapalad ang mga gumagawa ng kapayapaan sapagkat sila'y tatawaging mga anak ng Diyos. Hindi headline, pero headline kay Yahweh. Paano natin palalakasin ito? Una, sa panalangin sama-samang isinasahimpapawid. Bawat Biyernes ng gabi, may Zoom room na tinatawag na Hagabi Fellowship. Nagsasalo-salitang naglilid ng panalangin ang rabbi sa Hebrew, pastor sa Tagalog, at imam sa Arabic, habang may text chat ng berso mula awit
46:10. Huminto kayo at kilalanin ninyo na ako ang Diyos. Nang minsang sabay silang tumaghoy para sa mga batang nasalanta ng bomba, hindi nila napansin na 12,000 na pala ang tahimik na nag-aamin. Walang tunog ng rocket sa server, kundi lagaslas ng luha na may tono ng pag-asa. Ikalawa, sa digital literacy. Kapag may kumakalat na video ng marahas na eksena, binabangga ng diaspora youth ang fake news sa pamamagitan ng maikli, ngunit may research na paliwanag. Ginagamit nila ang kawikaan 18-17. Ang unang magharap ng kaso ay tila tama, ngunit darating ang kabila at susuriin siya. Bago nila i-share, tinitiyak nilang may konteksto, may pangalan, may petsa. Sa ganitong paraan, bawat click ay hindi bala kundi binhi ng katotohanan. Ikatlo, sa kooperatibang negosyo. Kamakailan may fintech na itinatag ng 3 kabataang babae, isang Yemenita Jew, isang Palestinian at isang Filipina coder mula Davao. Layunin nilang gawing murang mag-remit ng sahod ang OFW sa Gaza at West Bank. Dahil mas mabilis ang serbisyo, nabawasan ng 20% ang bayad sa remittance. Nadagdagan ang budget sa gatas at gamot. Maraming tulog na sanggol ang hindi alam na ang dumi sa lampin nila'y ginahasa ng teknolohiya ng kapayapaan. Muling nagkakabuhay ang 2 Korinto 10. Siya na nagbibigay ng binhi sa mga hasik ay magbibigay rin ng tinapay na kakanin. Sa harap naman ng hamon ng ekstremismo, ang diaspora ang may kakaibang lakas na sumalungat sa propaganda. Sa Berlin, may podcast na Kape at Knafe kung saan 2 kabataang refugee, isang Israeli gay at isang Syrian hijabi, ang nag-uusap tungkol sa anime, broken German at mental health. Kapag may sumisingit na nagbabanta sa kanila online, pinasasagot nila ng tula mula awit 23 ang artificial intelligence chatbot nila. Sabay nilalagyan ng spread sa baba, salitang Hebrew para sa cool. Pambihirang pagsasanib ng #salam at #shalom. Hindi maikakaila. May mga makakapal na ulap pa rin ng galit. Ngunit gaya ng sinabing maliit na ulap na kasinlaki ng palad ng tao. Sa isang araw 18 at 44. Sapat na iyon para magdala ng bagyong ulan ng biyaya. Noong 2024, nagkaroon ng art exhibit sa Doha na pinamagatang Letters Never Sent. Doon, sunod-sunod na naka-frame ang liham ng isang sundalong Israeli na humihingi ng tawad sa pamilyang Palestino, katapat ng liham ng isang ama sa Gaza na nagpasalamat sa Israeli nurse na nagligtas sa anak niya. Sa ibaba, may QR code. Kapag in-scan mo, mapapakinggan mo silang binabasa ang liham ng isa't isa sa kani-kanilang wika, Hebrew at Arabic. Sabay may salin sa Filipino. Maraming bisita, kabilang ang mga Pinoy domestic worker, ang nagpahid ng luha at nagsabi, para kang nanunood ng langit na dahan-dahang bumababa. Ganoon ang sining. Bumubuo ng hagdanan mula lupa paakyat sa taludtod ng kalangitan. Sa yugtong ito, maaaring itanong ng isang pagod na puso, hanggang kailan ako asa? Parang paulit-ulit na lamang. Ngunit sagot ni Hebreo 10:23, hawakan nating matatag ang pag-asa sapagkat tapat ang nangako. Ang diaspora mismo ang patunay. Libo-libong taon nang ibinubuhos ang dugo sa lupang banal, ngunit wala pang lahi ang naubos. Patuloy na may bagong sanggol, bagong awit, bagong arkitekto ng kapayapaan. Ibig sabihin, mas matibay ang buhay kaysa bala. Mas makapal ang pag-ibig kaysa simento ng pader. Anong praktikal na hakbang para sa atin ngayon? Kung ikaw ay naninirahan sa abroad, maaari kang sumali sa lokal na Interfaith Soup Kitchen. Kung ikaw ay nasa Pilipinas, suportahan mo ang scholarship ng mga batang naapektuhan ng gulo. Kapag bumili ka ng kape, piliin mong galing sa kooperatibang Israeli-Arab sa Galilea. Kapag gumawa ka ng vlog, ilahad mo ang parehong tinig, hindi iisa lang. At higit sa lahat, patuloy kang manalangin. Sabi ng 1 Thessalonica 5:17, manalangin kayong walang patid.
Ang panalangin ay wifi ng langit, walang dead spot, walang lag, libre kahit saan. Sa pagtatapos ng ikalimang bahagi, isipin mong nakaupo tayo sa deck ng isang barkong Pag-asa. Sa malayo, kita ang pader ng lungsod ng Jerusalem, kumikislap sa sikat ng dapit hapon. Sa likod naman, kumikindat ang tore ng Burj Khalifa na parang nagsasabing, kaya nating sumayad sa ulap. Sa pagitan, lumalakad ang diaspora. Dala ang sinaing, smartphone, at sira-sirang larawan ng luma nilang bahay na may nakasulat na, "Balik kami." Ang ating tungkulin, siguruhing may musika sa barko, may pagkain sa mesa, at may Bibliyang nakabukas sa Isayas 6, 4-5. Itaas mo ang iyong mga mata sa palibot at iyong tingnan. Silang lahat ay nangagpupulong. Sila'y nagsiparoon sa iyo at lalapad ang iyong puso. Kapag lumapad ang puso ng tao, lumiliit ang dahilan ng digmaan.